Number 5, financial goal na hindi na namin chine-chase or di na kami nape-pressure is to buy everything brand new. Ayan. Sino mga nag-uukay dito? Ako. Ah, Naniniwala ako na nasa nagdadala yan. yes. Kahit na napakamahal, pero hindi bagay sa person o hindi siya magaling magdala. Compared yung binili mo yan sa Ukay or sa Shopee, na kung alin yung mas mura, depende pa rin sa'yo. Magmi-mix and Yes. match ka at mag-accessorize, ganyan. And then, earlier, start rin muna ako sa mga second hand. I bought second hand na phones, pinapaswap ko. After 2 years, pinapaswap ko rin. Tapos, bumili rin ako ng second hand na iPad. Noong 2014 kasi, after a year ko dito sa AIA, Feel and Life, nag-transition na to iPOS. Gagamit na ng system, hindi na paper application. So, anong nangyari? Kailangan ko talagang bumili nun. Hindi pa ako masyado financially capable yun. Ako kumikita ng ganun ka laki talaga kasi nag-start pa lang ako ng journey ko sa real estate, tsaka dito sa AIA, sa insurance. Kaya, yun muna yung binili ko. Basta maging maingat ka lang talaga to check yung reviews, to check yung gadget mismo. And huwag ka bibili basta-basta sa mga ibang tao. Ako ayoko makipag-meet up. Gusto ko binibili ko yung mismong gadget dun sa pwesto niya. Yun naman para may yung- store, Oo, hindi doon yung naman ako tao. comfortable. Dati pupunta pa ako din sa St. Francis, diyan sa malapit sa Mega Mall para bumili at mag-swap ng phones. Sabi ko nga, gumaling na ako sa pag-agalo, naka-several tries na ako to do it. Pag ayoko na yung phone ko, dadagdagan ko lang din ng mga ganito. So, ako rin, actually itong phone ko na to, second hand lang to 4 years na siya, iPhone 11. Wow! And nakuha ko to from my last pay sa last corporate job ko. So, may remembrance pa rin ako doon, di ba? Cash ko na, no? Meet up naman kami. Pero, okay din ng meet up basta sa mataong lugar para safe. At nakita mo na, bago ka maglabas ng pera, iwas ka. Dapat ikaw mismo ma-check mo yung product. So, yun, okay kung kahit hindi brand new, hindi mo kailangan talagang brand new para lang masabi na, diba, signature item or anything. Pero ano bang purpose nung bibilhin ba in the first place? So, utangin mo rin. O yung ika-credit card din naman na wala sa budget o lagpas na sa credit limit, di ba? Hindi naman nakapag-full ng payment. So, yun nga po, naging clear lang saan, ano ba yung purpose kung bakit bibili ako ng ganitong item. Halimbawa, all my life, Android phone user ako. Tapos, first ko to na Apple. Inisip ko, bakit gusto ko mag-Apple that time? 20K ko yata siya nabili, 20 plus. 20K, brand new na siya na Android, di ba? Pero gusto ko yung quality ng picture ng iPhone kasi. Tapos, para saan ba yun? Basta may pag ganun ba, kaya gusto ko ng quality photos. Tapos, para mas mabilis pa yung interface compared sa ano. So, yun yung reasons ko na, hindi lang naman basta. Tapos ngayon, 4 years na nagagamit ko rin siya sa video ko. Nagagamit ko rin sa, kaya mas nakakapag-upload na rin ako ng photos for memories, ganyan. So, ayun. At also, nung last time, yung friend ko, si Shara, nagdala siya ng mga damit niya na branded, yung mga from Uniqlo, ganyan, na hindi niya na sinusuot. So, ako, wala akong masyadong wardrobe for office. Kasi ngayon lang naman ako nag-i-invest for that. Tapos maraming items na yun, parang basta maraming isang tapos 1K lang, di ba? Kaya may mga pants na ako na nagagamit, may mga coat, tapos pang church, pang ganong event. Tsaka bumili tayo ng blazer kay Karin. Ay, 150. Oo. Di ba? H&M and all, ganyan. So, hindi talaga siya sa brand new ba, pero anong purpose, saka how would it make you feel kapag sinuot nga. Halimbawa, kaya kailangan natin ng maayos na wardrobe po kasi professionals po tayo. Maharap tayo sa clients, tapos yung trabaho natin is, di ba, guiding, educating, kailangan ka-respeto din talaga. So, kailangan mag-invest talaga sa ganun. So, ngayon, kailangan ba laging brand new na bibili ka 1,000? Kung kaya, okay lang. Pero kung hindi, yun yung sinasabi namin na okay lang din kahit hindi. Basta, yun, what would it make you feel kapag
ganito yung binili and in ba the capacity, masaserve ba yung purpose natin, hindi lang basta dahil mas pricey, yun yung bibilin kahit na hindi naman kaya or may better option naman. So, ayun, I think din yung generally yung mga Gen Z din ngayon into thrift shop na. Thrift shop Baguio, maraming ano siya. Oo. Maraming Sa Baguio, ukay. gusto ko lagi napunta dyan. Kayo din? Harrison. Alam 9 na alam. PM. Ng mga night market din, Oo, ganyan. night market. Dami kong mga damit na ganyan. Tapos marami rin ako na bigay na ng mga tita. Pero yung mga binili, naniniwala talaga ako sa passing of energy. Na you buy things from the person na successful. Ay, kaya naman. Kung, di ba, mahawaan ka nung NDRT. maraming benta ni And Karin. Yung sa kanyang blazer. Yeah. And then sa iba. Kasi nga, nagamit na yon mas madalas. So, maipasa sa'yo. Tapos nabili mo pa sa murang halaga. Yes, it's always about ano yung maibabalik sa'yo kaysa sa value na nilabas mo. So, ayun guys, yun yung mga bagay na hindi na namin sobrang chine-chase. Yun, retiring by a certain age, makabay ng tangible assets, Title. under our name, having name, and having yung mga luxury items na dapat brand new. I think yun, adulting, hindi lang siya for external validation din talaga na kailangan magkaroon ng ganito para ma-amaze sa akin yung tao, palakpakan ako, malaman nila na I've made it in life. Pero yun, nare-realize ko yung adulting talaga is building yung life mo ng aligned sa values mo, na na-help mo sarili mo, na-help mo yung family mo, na-help mo yung ibang tao, nag-grow ka as a person, and ayun, kahit slowly na binibuild yung mga bagay and hindi pa visible yung success, kasi wala ka pang bahay, wala ka pang kotse, hindi ka pa nakapunta ng Japan. Alam mo, I'm talking to myself. Hindi yun yung basis na I've made it and hindi rin yun yung ultimate goal ko personally na tingalain ako ng ibang tao. Pero I just want to build an intentional life na ito yung mga values ko, ito yung nagmamatter sa akin. So kahit slowly ko siyang nabibuild, it's okay. Kasi alam ko na pinili ko tong journey na to, so hindi rin siya delayed gratification. Like, mabubuhay lang ako kapag after 20, 40 years. I'm building my desired life ngayon. And alam ko na it entails sacrifice and also hard work and it will take time. Pero at least, alam ko lang yung direction na pupuntahan ko. So, okay lang kahit na wala pa ako nitong mga bagay na to. So, basta lang kung yun yung patutunguhan ko rin naman eventually. Be self-assured so that you don't care what other people will say. Hindi ka masyadong mape-pressure. Yeah. Ano yung timeline ng ibang tao. Focus ka lang sa sarili mo, dun sa inner circle mo. And bottom line, basta you're always doing good, di ba? Hindi ka nakakasakit ng ibang tao at happy ka, stay ka dyan sa zone mo. Yes, thank you guys. Until our next episode. Bye! Bye!